Okay, let's do this. Guys, ito yung pinangako ko na, no, na online, na libreng copy ng content ng seminar na binigay ko ng isang araw. Ngayon, binibigay ko siya libre. Of course, siyempre, advertisement na rin to para dun sa workshop natin sa 17-18. Pero ang primary reason naman talaga ng pagpapakalat nitong idea na to is actually talaga para makapag-prep tayo mga Filipino. Lalo na yung mga yung mga nauna na, mga preppers, at mga permaculturists. Kasi, though, parang magkaiba yung kultura ng dalawa, related sila kasi pareho silang, ano tawag doon? Pareho silang cognizant nitong situation na to. Saka mas madali nila maunawaan, mas meron rin silang means on how to, prepare for the coming disasters. So without further ado, ituloy natin yan yung workshop. Seminar pala, seminar. So, ano ba ang polycrisis? 'Di ba? If we're going to take a look at the news right now and world events, as well as what has been happening in terms of disasters and climate change, also the economy, siguro naman di natin kailangan masyadong pag-awayan na ma-realize na lahat sila dikit-dikit. So, kaya siya polycrisis, hindi isang crisis, magkadikit-dikit. Ang definition niya nandyan. So, ibig sabihin, pag may nangyaring isang disaster, ngayon na what you call this, yung economy natin nagpa-fracture. 'Di ba? People right now have to realize that globalization is dead. In fact, yung United States is no longer united. Does not anymore exist kasi hindi naman sila united. I used to work for a risk control organization, and as a sabihin natin amateur analyst, medyo marami pa dati pinagtatawanan ako, sinasabi ko na may chance na ang US mag-balkanize, mag-civil war. So ngayon nangyayari na. Pero ang point nun, wag lang natin titingnan yung isang event. Kailangan maintindihan natin bakit nangyayari siya dikit-dikit saka sabay-sabay. At saka, yun nga, ma-recognize natin talaga na yung tinatawag nilang polycrisis, nangyayari na talaga. I mean, do not believe anything I say unless you see it yourself. So yun nga, makikita natin sa current events. This is just a snapshot a few days ago of what's happening to the world. Kasi imagine niyo yung yung consequences niyan. For those of you who have been studying history, tingnan niyo yung general trend and pattern what happened prior to World War I and World War II. So yun nga, there's patterns kasi, napaulit-ulit lang nangyayari. Here is a mind map or model, 'di ba, of what explains yung polycrisis. Bakit siya dikit-dikit? So, dahil kasi sa global warming, papansinin niyo mga disasters ngayon, parang normal na yung Yolanda type disasters all over the world, patindi ng patindi. Nung nangyari yung tsunami sa Indonesia at sa Japan, parang biblical proportion na disaster yun Pero tingnan mo, nangyari rin ng Yolanda, nangyari rin Hurricane Katrina. Ngayon parang sanay na tayo na tanggap na natin ang mga ganung disasters nangyayari. Yung mga wildfires, di ba? So dikit-dikit siya. So dahil yun, yung food production ngayon ng mundo, na nagkakaroon ngayon tayo ng problema. Nag-heighten ngayon ng mga, nagkakaroon ngayon ng mga social problems na heighten. Kaya ngayon,
nagkakaroon ngayon ng more tension, intra and interstate conflict. Ang intrastate conflict, ibig sabihin yan, yung gera sa Gaza, gusto ngayon kunin yung ginawa ng US sa Venezuela, Syria, yung gagawin ng China sa Taiwan, so lahat sa dikit-dikit. Ay, wala. Ayan, tingnan niyo yan. That is becoming normal. So, marami ng mga intellectuals sa scholars na nag-point sa same conclusion. Meron isang katulad ng The Four Horsemen, it's a documentary kasama dun si Noam Chomsky, mga economists, historians, saka mga anong tawag dito, intellectuals. Ini-explain nila yung mga patterns kung bakit magko-collapse ang civilization. Napag-usapan na rin dun yung anong tawag dito, yung relationship ng climate change. Yung kakulangan ng nawawala na yung food, yung organic food, yung soil, nawawala na all over. So, mangyari nun is oras na nag-peak oil, which is nangyari na, tapos magkaroon ng gera, mag-collapse ang supply chain, magkakaroon ng world food shortage. Tayo po, nandun na po tayo dahil kasi ang food production natin ngayon, mostly 70% are actually imported. I'll get the correct figures, pero you can do your due diligence. Pero we do not have enough yung living soil to produce food for our population pagka nangyari po yung naputol yung supply chain. At ngayon, pataas ng pakataas po ang chemical inputs, lalo na sa gera, at tataas pa, naaabot yung point na hindi na umama-afford ng farmer. So, nagsimula yan dyan sa gitnang libro. Itong gitnang libro nito, yan. Silent Spring. Mga 1950s pa yan. Ni Rachel Carson. Yan, simple lang po, bakit Silent Spring? Pagka natahimik na, wala ka na marinig na insekto, ibon, ay ibig sabihin, nagko-collapse na yung ecology. Which is para sa atin mga Generation X, yung mga nakakalala na naglalaro pa tayo ng bata, di ba? Ang dami insekto. May mga season na puro salagubang, may mga season na puro paro-paro, may mga season na maraming yung dragonfly, yung mga tutubing kalabaw. Tapos doon, magdadatingan na rin, di ba? Papansinin mo dati, pagdating ng hapon, pansinin mo, daming paniki. Dami rin ibon. May mga times na, di ba, parang sila, yung mga swallow, yung parang sobrang dami, 100 sila, nagko-congregate, lumilipad. Ngayon, wala ka na makita. Hindi alam yan ng mga kabataan ngayon. Yung mga millennials, akala nila normal. Actually, hindi, nakakatakot. So, sa economics naman, sinabi rin ni Ray Dalio na ang US magko-collapse na kasi meron pattern ng empire. Mga 10 generations lang raw yan nangyayari. So, ayan, these are just some of the books that you could read or documentaries to base your planning on, saka yung situational awareness. Meron tinatawag po tayo na horizon of collapse. Ayan. Kasi yan ang sinasabi, yung entire economic model natin, yung pagtulak ng GDP, unlimited growth, yung economic system natin po, kailangan ma-realize natin ang economic systems natin based on economic theories, which are just theories. Ibang video na lang po gagawin ko regarding that, pero
Ano ho ang education system natin sa Pilipinas? We do not understand what theories are. Diba? We don't realize that they are just that theories. Pero ang reality is that based on those economic models, nagtulak tayo sa model na unlimited growth. Diba? Mga corporations natin are designed to do that. Ever-expanding consumptive na ang value lang ng material ng nature pagka in-exploit mo. Ibig sabihin, pag pinutol mo yung puno, saka lang siya may value. Pagka tinanggal mo sa lupa yung minerals, saka lang may value. Yung mga tinatawag na nature services o biological services, hindi natin pinansin yun. Hindi natin tinanggap yun. Kaya nangyari, materially nagpo-progress pero nagko-collapse. Yung society magko-collapse. Which is yun na nga, pag umabot dito sa point na to, which I am saying, and many are saying, remember this year, 2026, that is the year na yan, nandito na tayo ngayon, papunta na tayo dyan sa collapse. Kasi hindi na masusustain yung extraction ng resources at saka yung ever-expanding Mapapansin niyo po, nagko-corrective na rin by nature ang yung mga countries na highly developed, napapansin nyo, bagsak ang birth rates. Tsaka I think yung gera, well, theory lang, hindi ko naman theory to. Parang self-culling mechanism yan. So, nandyan na tayo. So, itong mga diagrams na po ito pinapakita ko sa inyo, ito yung mga ginawa ng MIT. Ito yung rin nag-explain ng polycrisis at saka ng kahantungan niya. Kaya ho, mapapansin nyo ngayon, lumalabas na tinatawag nila realpolitik. Ibig sabihin, wala na kasing unipolar power. Ang pinakamalakas na time talaga ang US nung bumagsak ang Soviet Union. Pinakatahimik din during the bipolar power. Panahon ng Russia at US, nag-balance of forces sila. That is the most stable time in human history. Pero ngayon, ang projection ng mga analyst at saka mga strategic analyst is that papasok tayo sa tinatawag nila multipolar power. So, wala nang globalization. Tamong UN na parang overnight nabubuwag na. Babalik na naman tayo sa 1800 situation, pre-Brentwood Agreement. Parang realpolitik na dadami gera, dadami failed state. Kung mamarapati niyo po, tingnan niyo kung ilan ang failed state chronologically since 1970s at ngayon. Tingnan niyo ngayon kung gano'ng karaming failed state nangyari ngayon. So patterns yan, katulad nung nangyari nung Bronze Age collapse, pinag-aralan yan. So anong meron ng Bronze Age collapse? Mass migration. Tapos yung wars. So ngayon, on another video, gagawa tayo ng video, just to explain in general bakit ang perception ng meron mga analyst na nagsasabi, na isa na ako doon, na actually nagsimula na ang World War III. Not according to yung iniisip natin the same way na mangyayari World War II. Wala. Ang kinakatakot ngayon, dalawa yan. Una, slow burn yan. Yung proxy war. Maraming intrastate, maraming ipo-proxy war ng mga nagko-contending para makuha nila sa sphere of influence. Ang nakakatakot nun, kung sila naman diretso nagbanggaan, baka nuclear conflict naman yun. So, since kinuha ko yung video to, for the Pareto of society, yung mga nag-iisip mag-permaculture, huwag na ako kayo mag-isip, mag-permaculture na kayo. Yun naman may mga permaculture, kung hobby nyo lang, hindi tutukan nyo na yan ang gawin yung family or community continuity program. Kung may company kayo, mga employees nyo, meron kayong lupa, magtanim na po kayo. Magtanim kayo organic. Bakit? Again, common sense. Pagka nag-collapse po ang supply chain, massive po ang gutom.
So I would refer you to documentaries about the Cuban experience kasi we could learn a lot from them. Nung in-embargo sila ng US, nangyari sa kanila, sila na una nakapag-eksperimento. So yung buong bansa nila nag-permaculture. So walang gutom sa kanila ngayon. 'Di ba? So critical po ngayon dahil kasi kailangan makahabol tayo nitong pagtanim nitong February. Given the theoretical timeline that China will invade Taiwan by 2027, kailangan na rin ng dahil kasi nagko-collapse na yung economy. So pag nagko-collapse yung mga domestic economy, siyempre yung mga leaders, para hindi sila mapatalsik, maghanap yan ng gera sa labas. So yan, dito na tayo ngayon papunta. Papunta na po tayo sa gera. Marami sa atin, sa mga interested, marami prepper US style. Okay naman yan, pero tandaan nyo na ang prepping, yung model prepping na yan, nanggaling yan sa Western US mindset, sa culture nila. Nakikinig tayo sa kanila kung tutuusin natin, isang beses lang naman sila nag-failed state ng civil war nila. Tayo ilan beses na tayo na-invade. Iba po yung culture natin, iba yung realities dito sa atin. So okay lang naman yan. Ang problema sa ganon, mauubos din yan. Pangalawa, kung hindi ka, wala kang community na matatakbuhan, kukunin lang sa iyo yan ang komunidad. So yan ang Western prepping model. Isipin nyo kaya nila yan dahil kasi lumaki sila sa winter environment. So individualist sila, sanay silang gumagawa nga sila bahay kahit mag-isa eh. Diba? Pero kahit sila, na-realize nila, hindi rin nag-work yung homesteading, napakahirap. So kahit sila, nag-aano na sila ng intentional communities. Marami na pong intentional community all over the world na nagsusulputan. Parang panunumbalik ulit sa bayanihan ng mga small townships. So tayo po, pinopromote po natin yung both indigenous permaculture at saka indigenous prepping. Kaya ho tayo ngayon nakikipag-work together sa Philippine Permaculture Association. Shout out kila Bert Peters, kila Sixto Berber sa PermaQC, yung nag-i-immerse po tayo sa mga katutubo, pinag-aaralan po natin yung permanent agriculture natin, yung ating paraan. At saka napakarami po natin makakain na pagkain na nakalimutan na natin, nandyan lang yan, pwede natin padamihin. Pinag-aaralan din po natin ang community security, yung bayanihan. Kasi pag-aaralan mo nangyari nung kahit nung World War II at saka Spanish time, marami pong mga lugar sa atin na parang dinaanan lang ng gulo. Siyempre may mga konting problema, pero kahit wala yung state, nag-exist sila kasi the objective conditions to succeed were there. Pinaka-importante po dyan, yung susunod. Anong lugar masasabi natin? Diba pag Pinoy prepping, ang difference nun sa US style prepping is, ang paniniwala natin is, hindi ka magsusurvive mag-isa. Ang proof po muna nung indigenous sa permaculture is napatotoo na po yan noong 1950s nang nasirang presidente Magsaysay. Kasi ang problema niya, di ba, naubos yung food production ng Pilipinas right after World War II. Decimated tayo. We were one of the most bombed. Di ba? Manila was the most bombed city in the world during World War II. Yung food production natin decimated. So paano niya ngayon na in one term nabalik niya yung food ng Pilipinas. Intact pa talaga yung bayanihan culture noon kaysa ngayon. So ang ginawa nila, gumawa sila ng Samaka Home Site program. Gamit yung best practices ng mga probinsya natin, gamit organic farming. So kung titingnan po natin to, ayan nandyan
600 square meters to 1,000 square meters. Concept ng bahay kubo na sa kanta. Buhay na ho kayo, pamilya ng 5. Siguro hanggang 10. Pero, nakadikit din to sa ibang mga komunidad na ganun-ganun. So, nagawa na po natin. Ito pa nga yung design. Ayan. Nagawa na natin. Ang difference ng program niya before is that in-empower niya yung mga barangay. Ginamit niya yung culture para sa program. Kasi on another video, explain ko kung bakit ang taming solution lang ho natin sa nangyaring paradigm shift is manumbalik ng bayanihan. Civic-led bayanihan for food security. Pero kung hindi naman kayo individualist kayo, hindi kayo naniniwala magagawa natin, ang take home sa inyo, kung magpe-prep kayo, tumakbo kayo kung saan probinsya ninyo. Kung saan intact pa yung rural, indigenous, permaculture, yung may bayanihan. Yung may matatanda pa nakakaalala nung paano pagtanim na walang gamit ng chemical. So yun na nga, ang sabi ko dati ever since, that even if the state collapses, the tribes of the mountain province will exist in perpetuity. And also other tribes in Bukidnon, di ba? Wherein the permanent culture and permanent agriculture still exist. Even if they're already using chemicals, kasi lalo na in mountainous areas, pag nag-aaral ka kasi ng Jadam, kahit na chemically impacted yan, nakikita niyo yung mga lugar na yon na hindi nalagyan ng chemical. Pwede kang gumamit ng mga resources dyan para create ang conditions eh. Mag-raise beds ka lang eh. Actually, you can already produce food. Diba? Mas kaya nila mag-survive kaysa tayo. Lalo na intact yung culture nila. We'll make another video regarding that. Ang premise is that ang kailangan natin is ibase natin yung term ng progress at development based on yung original culture natin, yung normative culture. Hindi ko original yon, mga ideas na nakalap natin yung dialoguing with anthropologists and professors like Professor Bot Hocano, Felipe Hocano Jr. So, para sa prepping ng mga permaculturists, kasi ginawa ko to, dahil kasi na-realize ko nga, pag tumingin ka ng, sa YouTube about security and prepping, hindi na masagot ni Jeff Lawton. Actually, yun lang ang video niya na, kumbaga parang hindi kwela eh. Pag binasa mo yung thread, marami nga nagsabi hindi niya nasagot yung tanong. Kasi, come to think of it, napag-aralan ng mga permaculturists yung permanent agriculture side. I think ang hindi nila masyadong natugunan is yung permanent culture side. Though na-mention yon sa libro ni Mollison sa kanila Holmgren. Yung Permaculture Design Manual 1 and 2. Though, dahil exacerbated na nga situation, pagka marami kang pagkain, siyempre, pag nangyari yung collapse, ikaw lang ang may pagkain, magkakaroon ka talaga ng heightened security threat. So, kailangan mo rin mag-prep. Kailangan ipag-asawa mo yung prepping at saka permaculture. So, doon po sa workshop, pinapakita ko lang anong pwede nyo gawin. Kasi nga, parang social enterprise din. Though, meron akong workshop na bibigay kung paano gawin to step by step on January 17 to 18, pwede nyo na po magamit. Ang importante, masanay na tayo mag-aral mag-isa. Habang may YouTube pa tayo ma-access, pag-aralan nyo kung anong area assessment at saka risk management. So the suggestion would be, if you're a permaculturist, we do what is called a permaculture site assessment. So what we do is we integrate the permaculture site assessment dun sa area assessment. And having knowledge of basic security principles, community security, normative culture, di ba? Yung skills naman sa prepping, yung tinatawag negotiation skills, 'di ba? Kung paano kang yung sa area mapping mo, sa social survey mo, doon mo na makikita more or less, lalo na kung tinatanong mo, ano kaya nangyari dito sa lugar na to during World War II? Ano kaya yung state
ano niya, yung sa PESEL analysis, makikita mo na. Di ba? Definitely, kung nasa EDCA site ka, makakapagawa ka ng area, ng profile per area. So, kung nasa may EDCA site ka, mababa ang rating nun. Dapat doon ka sa mga areas na kahit ng World War II, wala siyang strategic value. But at the same time, naka-overlap din yung objective conditions for the community to still survive because meron silang sariling food production. May bayanihan culture. Ngayon, how to integrate yourself sa sa community is also a topic na pag-uusapan dun sa 17-18 gamit ng yun po yung field of expertise ko paggamit ng normative culture sa community security. Kasi kung hindi ka taga-probinsya, taga-labas ka, kahit may baril ka at may mga resources ka, ang mangyayari po historically, kukunin lang po sa inyo yan. Kasi dito, kasi sa Pilipinas, akala mo gray man ka, pero actually, 5 bundok palayo, kilala ka na ng lahat ng tao eh. Akala mo hindi ka kilala. Malalaman ka nila dahil tagalabas ka eh. So unless kasama mo yung community at kasama mo sila sa pakikiagapay, anong tawag doon? They will treat you as an outsider. So again, yung principles of area assessment, risk assessment, i-overlay po natin sa permaculture site assessment. Yung permaculture site assessment takes care of finding out if the conditions are present for food security, if the national food security collapses. While ito naman yung process of area assessment at saka risk management, is an overlay of the profile of yung security situation dun sa lugar more or less. Kung nagkaroon ng collapse scenario. So, yun ang pinakahuli actually. Simple lang, mabilis lang. Dito pa lang, kung more or less, prepper kayo. Kung prepper kayo, alam nyo na yan. So, ito na lang pag-aaralan nyo. Kung naman, kung permaculturist kayo, kung prepper naman kayo, well, hindi rin lahat, I have to say, sorry, no? Marami tayong kakilalang magagaling na prepper dyan. Yung nga nilalamit nila, we have to call a spade a spade. Marami sa atin nagpe-prepping, based on yung popular form of prepping which is theoretical, hindi pa actually nagagamit eh. Dito, etong pinapakita ko po sa inyo, ganito talaga ang trabaho namin mga security professionals, tsaka proven na on the ground. Yung area assessment is important. Hindi yung nag-iimba ka lang ng mga gamit saka mag-EDC ka. This is the missing ingredient. So kung military man ka, rebelde ka, police ka, sa industrial security ka, risk manager ka, maintindihan mo to. Now, both these things, magagamit mo rin kung gumagawa ka ng business continuity plan. Kasi talaga sinasabi sa inyo magko-collapse. So anyway, yun na yun. Gagawa pa tayo ibang videos. Please feel free to comment, ask your questions, network with us. Kasi the only way we're going to survive is actually tumalo na tayo dun. When the paradigm shift occurs, the best is to live in the world of tomorrow and not to try to bring back the collapsing world. So ito po yung picture ng example ng nagsusulputan ng mga intentional communities. Actually there are places if your eye is open and you know what to look for, there are places na even though mag-collapse ang state, anong tawag doon, baka nga baliktad mas musbong pa. So it is, I would like to close with that on a message of hope on why I am giving the seminar for free. Kasi actually, while there is chaos, there's always opportunity. And I'd like to end this free seminar by showing you a picture. Mas maganda nga lang kung mga Pinoy, no? Parang may visual tayo on
anong magandang, pwede na nating gawin ngayon pa lang, huwag na natin hintayin yung collapse. Yung magkaroon tayo ng bayanihan, potluck culture, magtanim na tayo, magkaroon tayo ng parallel system. Kasi on another video, next video ko, explain ko, imbis na white paper, ilalabas ko sa video, bakit ang tanging solusyon natin, at saka kahit inorganize at hindi, magbabayanihan po tayong lahat. Both the theory, yung data kung bakit, at saka of course, how we can do it together scientifically. Diba? Kasi hindi ho magagawa ng gobyerno. Kailangan ho ma-realize natin na nagko-collapse ang system. So yung pining na yung system na nagko-collapse ang mag-aayos, hindi ho yun doon. At saka yung pag-aaway-away po, hindi rin doon ang solusyon. Explain ko rin ho kung bakit bayanihan is both legal and it is enshrined in the Constitution. It is the only way where which we can develop our own national food security plan. Kasi explain ko rin po kung bakit hindi ho magagawa ng gobyerno. Not because kinakalaban natin ng gobyerno, pero inherently mapapakita ko po na hindi nila kaya. So the next video will be for everyone actually. It's from the left, the right, the socialist, the capitalist, just to show you na yung thinking nyo is the old paradigm na nagko-collapse. And nandun baka sakali ang solusyon built-in na dun sa kultura natin, which is yung pagbabayanihan, panunumbalik, sa relationship natin sa lupa at sa kapwa. So marami pong salamat, at saka last advertisement sa mga interested po, attend po kayo, ibibigay ko yung link para doon sa workshop. May maliit ho na fee, kasi nag-iipon din po tayo para makaligid tayo sa other communities. Tinutulungan po natin sila mag-community garden sa permaculture. Kaya maniningil ho ako dun sa paid workshop. Pero kung hindi naman ho kayo maka-attend or tawag doon, nandito na po yung, kumbaga, yung mapa kung paano nyo ma-discover sa sarili nyo kung paano the best makapagplano moving forward. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat.